Blessed morning everyone sa Visayas at Mindanao, Philippines. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word Gets With and Life Ministry live stream YouTube channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating founder ng The Word Gets With and Life Ministry kay Pastor Agricat Slam sa buong pamilya. Lahat ng mga members ng The Word Gets With and Life Ministry, good morning, good morning. So isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Bohol kay Pastor Chupilo Yumo. Sa Cebu kay Pastor S.M. Pinote at sa Gloria Anii kay Pastor Gio Caslahan sa kanyang assistant. So good morning po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain sa The Word Gets With and Life Ministry live stream YouTube channel and Facebook channel. So isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. So welcome po sa ating gawain. At isang mapagpalang umaga din po sa ating pastor sa Gabriela Mati kay Pastor Bernice Nagunya. So good morning sa lahat ng viewers, subscriber dito sa ating gawain. So good morning po sa ating lahat. So tayo pimanalangin upang biyanda natin ang ating sarili sa magandang balita. Yes, good morning, Father God in heaven. Good morning, Lord Jesus. Good morning, Holy Spirit. We come to you on these beautiful days with abundant thanksgiving and praise in the name of Jesus Christ. With the power of the Holy Spirit. Father, thank you for the great new day. With your unconditional love, joy, patience, loving kindness, mercy, miraculous ways in our life, Father. Thank you, Father God, for giving us strength, courage, understanding, wisdom, knowledge, and Holy Spirit. You are the best teacher who acknowledges and lies. Use my mouth to speak your words to every one of us. Salamat, Father God, sa mensahe na kailangan ng mga anak. At thank you, Heavenly Father, sa trifold anointing to impart to me, to your servant, to destroy, to cancel, to rebuke all the words of our enemies, against principalities, against power, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places, Satan, demons, evil spirit, spirit of sickness, spirit of death, spirit of poverty, spirit of anxiety. I will destroy you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ginagapos kita, tinatalian kita, at ibinabalik kita sa halis sa iyong pinanggalingan. Your defeated enemies through the blood of Jesus Christ. Naglinis ang patawad sa lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mga latay. Complete healing ang natanggap ng mga tao ng Diyos right now. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So ano nga ba yung ating pagninilayan sa oras na ito? So mahalaga ang banal na kasulatan sapagkat hindi lamang tayo nabubuhay sa tinapay, ngunit sa salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. So yung ating pagninilay-nilayan, sinasabi, marami ang naghahangad ng kaligayahan, ngunit wala pa rin kabuluhan. So paano kung ang pangmatagalang kagalakan ay hindi isang panandaliang ilusyon, kundi isang regalo, lalong lumalalim anuman ang nangyari sa paligid mo. So maraming nangyari ngayon sa paligid na hindi natin expected, tulad na lang mga pangyayari. So kaya nga, paano maglakad sa kompleto at walang hanggang kagalakan? So ito yung ating pagninilay-nilayan na magandang balita. Dahil ang paglalakad sa kompleto at walang hanggang kagalakan ay hindi tungkol sa pag-iwas sa kahirapan. Ito'y tungkol sa pananatiling konektado sa isa na pinagmumula ng kagalakan kahit nasa kahirapan. So ang kagalakan ito ay napugat lamang sa ating Panginoon Kristo at pinalalakas sa pamamagitan ng ating ugnayan sa Kanya. So kaya nga ito yung mga dapat nating gawin. Una, manatili tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Manatiling araw-araw sa pamamagitan ng salita at panalangin. So kaya nga sinasabi niya sa John 15,
verse 10. If you keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So, ibig sabihin, ang sinasabi pa sa verse 11, these things I have spoken unto you, that my joy might remain in you, that your joy might be full. So, ibig sabihin, na upang manatili sa atin ang kagalakan, at ang kagalakan ay lubos para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Na ang sinasabi dito, kailangan nating manatili sa mga utos ng Panginoon Kristo at pagsunod at pagmamahal ay hindi makapaghiwalay sa atin. Kung paano sinusunod niya ang kanyang Ama at nananatili sa kanyang pag-ibig, tinawag din tayong sundin ang mga utos ng Panginoon Kristo na mananatili sa kanyang pag-ibig. Ang kaugnayang ito ay mapagmahal na pagsunod na humahantong sa isang mas malalim, walang hanggang kagalakan, hindi isang mababaw na kaligayahan, kundi ang kapanahunan, kapunuan ng sariling kagalakan sa pamamagitan ng Panginoon Kristo na nasa loob mo, nasa loob ko, nasa loob natin lahat. So kaya nga ito'y isang paanyayang upang maranasan natin ang isang buhay na may matibay na pag-ibig at pag-uumapaw sa kagalakan sa pamamagitan lamang ng tapat na pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga ang kagalakang ito ay bunga ng pagpapanatili at hindi pagsusumikap ng isang tao, kundi yung pagpapanatili nating nakakonek, sumusunod, nagmamahal sa Panginoon Kristo. Dahil siya ipinangako niya ang kagalakan. Hindi isang mas mababang version, kundi ito'y mananatili, pare-parehong, consistent sa pamamagitan ng palagian, nananalangin, sumusunod, at pagpapanatili ng kanyang salita. So ito yung dapat nating gawin. So kaya ano pa ang tinuturo sa atin? Cultivate a grateful heart. So ibig sabihin, mababasa natin yan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. Rejoice evermore. So lagi tayong magsaya. Lagi-lagi. Magpakailanman. At sinasabi niya, pray without ceasing. So kaya sinasabi, walang tigil tayo sa pananalangin. Walang patid. So ibig sabihin sa lahat ng ginagawa natin tayo nananalangin. So sinasabi niya rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. So kaya nga ito'y sinasabi na gratitude shift our focus from what is missing to what eternal. So ibig sabihin, kailangan nating magpasalamat ang ating pagtuon mula sa kung ano ang nawawala at kung ano ang walang hanggan. Dapat huwag tayo nakatutok sa mga bagay na wala sa atin. Dapat ang tinututukan natin na mayroon tayong ugnayan sa Panginoon Kristo na walang hanggan, na ito'y lumalaki ang saya kung saan nakatanim sa pamamagitan ng pasasalamat. So ano pa ang tinuturo sa atin? Number 3, walk in the Spirit. So lumakad lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu, na ito yung mga bunga. Bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan at kapayapaan. Kaya sinasabi niya sa Galatians 5, verse 22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. So ito yung katangian ng banal na Espiritu na nasa loob natin. So kaya nga ito yung katibayan ng gawain ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mga katangian ito ay hindi gawa ng sariling mga katangian, ngunit
nilinang ng Espiritu Santo sa mga lumalakad ng malapit sa Diyos. Kaya nga ito yung katangian ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat mananampalataya. Yung pag-ibig na walang pag-iimbot, mapagsakripisyong pangangalaga para sa lahat ng sumasampalataya. So kapag may pag-ibig, hindi na natin kayang gumawa ng masama sapagkat ang Diyos ay mabuti. So lahat ay sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, tayo kanyang iniligtas. Sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig, tayo ay pinagaling sa lahat ng mga kasalanan, mga sakit. Pinatawad tayo sa lahat ng ating mga kasalanan dahil sa kanyang pag-ibig. Dahil sa kanyang pag-ibig, hindi na natin kayang gumawa ng masama sapagkat ang Diyos ay mabuti. Ang ating pagkakakilanlan ay katangian ng Panginoon Kristo kapag nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nga ito yung sinasabi na may kagalakang malalim na nanatiling kagalakan mula sa Diyos. Ito yung kagalakan ay hindi ginawa, ito'y ginawa ng Espiritu Santo sa loob natin. So kaya nga mananatili ang hakbang kasama ng Espiritu sa pamamagitan ng pagsisisi, pagsamba at pagsuko. So kaya nga kapag tayo'y nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, ito yung kapayapaan na kalmado sa loob at pagtitiwala sa kabila ng mga pangyayari. So tayo nagtitiwala kahit anong mangyari dahil tayo ay mahaba ang pagtitiis, matyagang pagtitiis sa hirap at nagpapakita tayo ng kabaitan, kababaang loob sa pagkilos sa kabila ng mga pagtitiis na nararanasan natin. May kababaang loob sa pagkilos. So kaya nga, sa pamamagitan nito, yung kabutihan, integridad na makikita sa atin. So ano pa? Yung pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos, sa katapatan sa pagkatao. So kaya nga ito yung kagalakang ito hindi mawawala sa mahirap na panahon. Kaya ito'y tumatakbo ng mas malalim kaysa kaligayahan at nabubuhay kahit nasa kalungkutan. So kaya nga ito yung mahalaga. Ano pa ang tinuturo sa atin? Set your minds on things above. So ibig sabihin, fix your eyes on our Lord Jesus Christ, not the world. Ibig sabihin, not the world. Ibig sabihin, ituon natin ang ating kaisipan sa ating Panginoon Kristo sa iyo ating mga mata. So hindi tayo nakatutok sa mga problema ng mundo. Kailangan ituon natin ang ating mga isip sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na makalupa. So kaya nga ito hinihikayat tayo bilang mananampalataya na ituon ang ating mga iniisip, ang ating mga puso, ang ating kilos sa mga bagay sa langit, sa kaharian ng Diyos at sa kanyang mga layunin. At walang hanggang mga halaga sa halip na maubos ng pansamantalang makalupang alalahanin. Ang salitang mapagmahal, ang salitang pagmamahal dito ay tumutukoy ang ating pag-iisip, pagnanasa, at pag-focus na dapat nakatuon lamang tayo sa makalangit. Ibig sabihin, yung ating iniisip, salita ng Diyos, ang ating pananalita ay salita ng Diyos, ang ating kinikilos ay yung layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tinawag tayo nito na mamuhay ng may makalangit na pananaw, na inuuna ang mahalaga sa Diyos, na tumutulong sa paghubog ng ating mga saloobin, pagpili at kapayapaan sa pang-araw-araw na buhay. So kaya nga, ito yung sinasabi na dumarating ang walang hanggang kagalakan kapag ang ating isipan ay nakaangkla sa katotohanan ng Diyos at hindi sa kawalang tatag ng sanlibutan. Kaya nga, ano ang dapat nating gawin? Pakainin natin ang ating spiritual
ng banal na kasulatan. Hindi yung mga takot ng sanlibutan o yung mga pananakot ng sanlibutan ito. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe. Ano pa ang tinuturo sa atin? Live with purpose and obedience. So kailangan nating mamuhay ng may layunin at maging masunurin tayo. So kailangan natin na worship and praise God palagi. So kaya nga, sinasabi niya sa banal na kasulatan, ang kanyang kaluguran ay nasa utusan ng Panginoon. Ano man ang kanyang gawin, ay uunlad. So dapat ganito ang mga mananampalataya. Kaya sinasabi niya sa Psalm chapter 1 verse 2, but his delight in the law of the Lord, and in his law do he meditate day and night. So dapat lagi tayong nagninilay-nilay araw at gabi. So kaya sinasabi pa niya rito, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, and his leaf also shall not wither, and whatsoever he do shall prosper. So ibig sabihin, ito yung mangyayari sa mga taong laging pinagninilay-nilayan ang salita ng Diyos. So hindi sila malalanta. Para silang punong nakatanim sa tabi ng ilog, malalim ang ugat. Patuloy na inaalagaan ng Diyos at magiging matatag dahil sila'y inaalagaan ng ating Panginoon. Kaya nga, ito'y nagbubunga sila. Lagi silang nagbubunga, ano man ang kanilang ginagawa, sila'y pinagpapala ng Panginoon. So ito'y nagbubunga sa kapanahunan, nagbubunga na nakikita at makadiyos na mga resulta sa tamang panahon. So ang kanilang dahon hindi nalalanta, ibig sabihin nananatili silang masigla sa espiritual kahit na sa mahirap na panahon. So kahit na nakakaranas ng mga hamon, mga pagsubok, laging nananatiling kalmado, laging masaya, laging sapagkat ito yung hindi sila nawawala ng pag-asa. Ano man ang kanilang gawin, sila yuunlad, pinagpapala ng Diyos ang gawain ng kanilang mga kamay. Na naayon sa kanilang kalooban ng Diyos na tayo maging mabuti, hayahay ang buhay. Ito yung kagalakan dahil sa sumusunod sa mga lakad na ayon sa salita ng Diyos. Kaya nga, ang ating salita ay ang batayan ng ating pamumuhay, ang ating iniisip, kailangan salita ng Diyos. Ang ating pinag-uusapan, kailangan salita ng Diyos. Ang ating kinikilos, batay sa salita ng Diyos. So ito yung pagsunod ay isang landas tungo sa kagalakan at hindi isang pasanin. So kaya nga't mahalaga, tulad na lamang sa halimbawa of joy walks, tulad nila Pablo at Silas, ang kanilang kagalakan ay hindi sa sitwasyon, ito ay spiritual. So kaya nga kahit sila'y nabilanggo, sila'y nagpuri sa Panginoon. So kaya nga kahit anong sitwasyon na mararanasan natin, tayo magpupuri sa Panginoon. Kaya nga ito yung mahalagang mensahe, to walk in complete and enduring joy. So kailangan natin lagi nating tandaan na stay connected with our Lord Jesus Christ. So lagi tayong nakakonect sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay ng magandang balita. At dapat lagi tayong practice thankfulness. So, ibig sabihin, sa bawat sitwasyon ng ating buhay, dapat lagi tayong magpapasalamat. At pangatlo, kailangan natin be led by the Spirit. So, ibig sabihin, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, lagi nating i-acknowledge ang Banal na Espiritu sapagkat siya ang nagtuturo upang tayo ituro sa tamang landas. At dapat yung focus natin ay sa eternal truth na katotohanan. Ang katotohanan na dapat tayo ay maniwala sa salita ng Panginoon na siya ang dahilan kung bakit tayo ay naligtas, siya ang dahilan kung bakit tayo hayahay, siya ang dahilan kung bakit wala kang sakit, siya ang dahilan kung bakit ka
masaya, maligaya, at punong-puno ng pagpapala. At kailangan natin lagi tayong sumunod sa salita ng Panginoon. So yun ang dapat nating tandaan, na ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, na dapat tayo mananatili lamang sa ating Panginoong Kristo, na ito ang dahilan kung bakit tayo ay hayahay lagi ang ating buhay. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, na dapat tayo lumakad lamang sa kagalakan na pangmatagalan tulad ng pagtitiwala natin sa Panginoong Kristo, na mananatili sa bawat mananampalataya. Kaya kung nais natin na mananatili complete ang kagalakan na makakamtan natin, kailangan natin na magpasakop tayo sa pamamahala ng Panginoon. Siya ang ating buhay, siya ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. So manalangin tayo, sundan natin ang panalangin ito. Heavenly Father, alam kong pinag-iwalay ako sa aking kasalanan mula sa iyo. Salamat sa pagpapadala mo sa iyong bugtong na anak upang mamatay sa aking lugar, at sa ikatlong araw ay muling nabuhay para sa aming lahat. Panginoong Hesus, kailangan kita na patawarin mo ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, salita at sa gawa mula pagkabata hanggang sa ngayon, sinasadya man ito o hindi sinasadya. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko ang aking pintuan ng aking buhay at inaanyayahan kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat sa pagtanggap mo sa akin sa iyo walang hanggang pamilya. Salamat, ikaw po ang maghari sa trono ng aking buhay at isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at mamuhay ako ayon sa iyong kalooban. Ito ang aking dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, kung ginawa po natin yan, so maniwala po tayo na ang kagalakan ay complete sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. So, tayo manalangin. Thank you, Father God. So, naniwala po tayo, ano man ang ating gusto, ibibigay ng Panginoon. Yes, manalangin tayo. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat, Ama. Sa salitang ipinapaalala mo na lagi mo kami itinuturo na lumakad sa kagalakan na tumatagal, ang kagalakan na nakaugat lamang sa hindi nakikita, kundi kung sino ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Ama, na hinahayaan mo mananatili sa iyo ang aming puso araw-araw, na tinutulungan mo kaming laging magtiwala ng buong buo sa iyong mga pangako. Palagi kami magpapasalamat at makahanap ng lakas. Lagi mo kaming binibigyan ng lakas kahit na sa mga pagsubok. Kaya salamat, Ama, na laging ganap ang aming kagalakan habang kami nananatili sa iyong pag-ibig. Kaya salamat, Ama, salitang pinaalala mo sa bawat isa, na sa pamamagitan ng sakripisyong kamatayan ng Panginoong Kristo, complete ang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin na walang pagkukulang sa mga pagpapalang espiritual, pagpapalang financial, physical at emotional na pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan ng mga pagpapalang ibinuhos mo sa bawat isa sa amin. Siksik, liglig at umaapon ng pagpapala. Thank you, Father God. You're the best shipper, you're the great physician, you're the best provider sa lahat ng mga viewers, subscriber, at sa lahat ng mga nananatili sa iyo, Panginoon. Sa Luzon, Visayas, at Mindanao, lalong-lalo na sa The Word of Spirit and Life Ministries. Salamat, Ama, sa divine protection, good health, satisfying life, abundant life, na in-impart mo sa aking mga kapatid, sa lahat ng aming mga mahal sa buhay. At salamat, Ama, na pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo lamang namin. Ipinagkakatiwala ang anumang ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Parihin ng Panginoon. Good morning and God bless po sa ating lahat. Bye for now. Hanggang sa muli po